Nabigla nga itong si Lynette nang bumaba siya ng taxi dahil nga kanyang nasilayan ito nga si Moira na napakadungis ng itsura. Awang-awa siya dito. Subalit matigas pa rin ang bruha kahit na naghihirap na ito ay napakataas pa rin ang pride dito at hindi pa rin nagbabago ang ugali. Walang ibang sinisisi nga itong si Moira sa lahat ng kanyang mga dinaranas kundi ito nga ang kanyang mortal na kaaway nga itong si Lynette. Subalit gate ni Lynette na ang lahat na mga nangyayari sa kanya ay kagagawan at karma niya sa lahat ng ito. Kaya naman iniwanan na nga siya ni Lynette dahil hindi naman siya worth it na tulungan sa kanyang mga inaasal. Samantala, ito namang si Don Carlos ay labis na nag-aalala. Nag-aalala siya na baka sumabog na nga ang kanyang sekreto. Alam niyang hindi ito safe dito nga kay Moira, lalo't nabulabog na nga ang buhay nitong si Moira at pag nagkagipitan, alam niya na si Moira, idadamay silang lahat. Nabanggit nga niya ito kay Doc Lindon, agad naman siyang sinagot na Doc Lindon na hindi nga malabong mangyari yon. Lalo na desperada na nga itong si Moira. Kaya sinabi niya na bago pa man mabulabog ang kanilang sekreto ay dapat may gagawin na siyang hakbang para maunahan nga itong si Moira. Ang plano niya ay i-confess na nga dito kay RJ ang lahat ng kanilang mga sekreto. Lalo't nagplano na nga ito ng kaso laban dito kay Moira. Dahil pag sa oras na mangyari yon, magkabistuhan na nga talaga at wala na talaga silang ibang option kundi ipaalam na lang ng tuluyan kay Doc RJ. Samantala, labis na namang nag-aalala itong si Zoe dahil narinig niya ang pag-uusap ni RJ at ni Annalyn. Nagplano ang kanyang daddy na kakasuhan ang kanyang ina. Nagmamakaawa siya dito, subalit sinabi ni RJ na pag-iisipan ang kanyang hinihiling. Ngunit sa ngayon daw ay wag na muna daw niyang kausapin ang kanyang ina kahit anumang mangyari. Dahil nga batid ni RJ na nauuton niya si Zoe at gagamitin niya ito para makabalik sa muli niyang kinalalagyan. Muli niya itong paikot-ikutin at baka nga uutusan pa niya itong si Zoe na kung anumang bagay na ikakasira para sa kanila para lang masunod ang gusto nitong si Moira. Malabis ang pag-aalala ni Zoe dahil hindi naman niya magawang talikuran dahil mahal niya ang kanyang mami at naaawa siya dito. Ngayon alam niya na wala na nga itong mapupuntahan at nag-iisa na lamang at itinulak na pala yun ang kanyang daddy. Awang-awa siya dito at gustong-gusto niya ang tulungan. Kaya naman tinawagan niya itong si Nerissa upang balaan nga sa plano ng kanyang ama na ipapakulong siya at magsasampay ito ng demanda laban sa ginawa niyang pagtulak sa hagdan. Ikinagulat naman ni Nerissa ang kanyang biglaang pagtawag dahil batid nitong nag-aaway na sila at itinakwil na nga ni Zoe, inilaglag niya ang kanyang ina. Ipinaabot lang ni Zoe ang kanyang mensahe at ang plano ng kanyang daddy tungkol sa kanyang mami. Subalit wala nang magagawa ngayon si Nerissa dahil napalayas na nga niya itong si Moira at hindi na niya alam kung saan ito nagtungo. Sabi din ni Nerissa na ayaw na niya makigulo sa kanilang pamilya. Ayaw na niya makialam dahil maski siya ay inaaway na rin ni Moira. Kaya mas gusto niyang matahimik na lang at hayaan na ang mga ito na isolve ang kanilang sariling problema. Samantala, ito ngang si Moira ay patuloy pa rin ang kanyang paghihirap sa gitna ng kalsada dahil nga nanakawan siya ng bag at wala siyang dalang pera. Kaya naman hirap na hirap siya na makasakay ng taxi. Walang gusto mapasakay sa kanya dahil sa kanyang itsura at napakabaho ng kanyang amoy gawa ng suka. Kaya naman nahihirapan siya. Naisipan niya na sumakay na lang siya ng jeep. Subalit bago pa man siya sumakay ng jeep, napansin niya agad sa kanyang likuran ang isang lalaki na bitbit ang kanyang maleta at sinusuot-suot pa ang kanyang damit. Kaya naman inis na inis ngayon itong si Moira dahil alam niya kanya yun. Agad niya yung hinabol. Instead na sumakay ng jeep ay iniwan niya ang jeep at yung lalaki ang hinabol niya gawa ng gamit niya ay nandoon nga.
Samantala, ito namang si Joasa at si Jiang Susan ay naglalakad nga sa may karsada. Napansin nila na tila may nagkakagulo nga doon. Agad nila itong pinuntahan. Agad namang chinika nga ito ni Joasa. Tuwang-tuwan naman nga itong si Jiang Susan dahil maganda daw ngayon pang content. Agad nila itong pupuntahan. Ngunit magugulat sila sa kanilang masaksihan dahil ang babaeng kanilang nakita ay walang iba kundi dito nga si Moira. Napakadungis na. Naman itong si Jiang Susan nagigil nga na makaganti dito kay Moira ay kinuhaan siya ng video upang ikalat nga sa internet at malaman ng buong mundo na ito nga ang napaka lupit na CEO ng Apex ngayon ay naghihirap na at kinakarma na sa lahat ng kanyang pinagagawa. Kakasiguro nga itong si Jiang Susan at tiyak magti-trending siya dahil nga kilalang kilala nga itong si Moira gawa ng isa siyang CEO dati ng Apex at natitiyak nga ni Jiang Susan na magva-viral agad ang kanyang post at kikita siya dito. Abangan!